Alright, so dito na naman tayo. Si Mentor May na naman to. At ngayong gabi, nandito tayo sa trading clinic na ginagawa namin. Libre to. 8 p.m. to 9 p.m. Monday to Friday. So kung gusto mong mag-join, PM mo lang sa Facebook. Yung Facebook account ko, ko-comment ko dito sa video na ito. Right? Sige. So ngayon, meron tayong tanong na sasagutin. So ano yung tanong mo, kuya? Ano yung tanong mo? Above 50 or below 50 yung entry. So, sa RSI. Ganito yan. Siguro gamit tayo ng ibang, siguro ito na lang, siguro si Evo. Ang 50 ng RSI, dapat RSI 30. No? Ang tanong mo, saan ba magandang gawin na trade? So, syempre, kapag ikaw ay maglolong, dapat yung price is above ng RSI 50 kung gusto mong mag-long. Pag gusto mo man namang mag-short, dapat yung RSI na to, no? So yung RSI, gagawin mo, tatanggalin mo na yung kulay yellow na yan dahil walang silbi yan. Tanggalin mo na yan. Focus na kayo dito sa purple line na yan. Ito. Pag yung price, bumobomba siya na RSI 50 paakyat, ibig sabihin, magandang ilong yun. Pero not all the time kasi may mga time na ito bumomba siya paakyat pero kung titignan nyo bumaba pa. So, syempre, accompanied pa rin siya ng market structure pa rin. So, hindi lang basta magte-trade kayo ng basta umangat sa RSI 50, bomba agad, hindi, di ba? Ito, hindi naman siya bumomba. Pero, dapat yan, ang technique dyan, kapag bumubuta siya ng RSI 50, dapat meron kayong nilalagay na either horizontal line or trend line. Ibig sabihin, example, ito yung trend line mo, and then yung price ay nandito sa ilalim. Pag yan binutas niya yung trend line, dapat yung RSI 50 ay binutas niya na rin. Dapat sabay sila. So, pag hindi siya nagsabay, binutas niya lang to, ibig sabihin nun, ano yun? Fake out yun. Fake breakout yun. So, hindi lahat ng bumubutas sa trend line ay legit na pagbutas. Masasabi mo na fake breakout yun kapag yung price ay, or yung RSI, hindi siya bumasag ng RSI 50. Fake breakout yun. Ano ba ang ini-indicate sa atin ng RSI 50? Ang ini-indicate sa atin ng RSI 50, pag siya binasag niya RSI 50 at the same time binasag niya yung trend line, it tells us na merong bagong buyer na pumasok. Merong buyer na bumili. That's why nabutas nila yung trend line or yung RSI 50. Pero, lagi niyong tatandaan, kapag ito binutas niya RSI, itong yellow na trend line, ito yung price, yung white, sample lang. Dapat, kapag bumunta siya dyan, ito, RSI 50, nasa taas na rin yung purple line. Dapat itong purple line na to, nasa taas na rin ng RSI 50. Para masabi nyo, healthy yung pag-akyat. Ngayon, kapag hindi siya bumutas dyan sa taas, meron kasi kayo mapapansin na yung price bumutas na. Pero hindi naman bumutas yung RSI 50. Fake breakout yun. Hindi naman siya fake breakout, pero nag-breakout din naman siya. Kaya lang, yung mga breakout na yun, example, ito, 1 hour. Yung breakout na yun ay pang lower time frame lang. Pag sinabing lower time frame, mga scalp lang. Huwag niyong tignan nyo na bigger picture agad. So, dapat sabay siya. May mga chance na hindi kayo makakuha ng sabay. Isipin ko saan ba meron ganun. Okay, isipin ko tong core. May ganun Ito core. That's why you need to guys tignan nyo, ba't ko nalalaman na may ganun? Kasi nga exposed ako sa market. So, ibig sabihin, alam ko kung saan nangyari yung ganun. So, samplein natin tong core. This one. Ito. Yan. Example, di pa ito nangyayari sa mundo. Example, ito pa lang nakikita natin. Diba? Ano napapansin nyo? Diba? Lumabas na yung price doon sa trend line. Diba? Pero hindi naman siya lumabas ng RSI 50. That's why yung price bumaba pa. Fake breakout. Pero hindi naman siya masatawag na fake breakout.
dahil nga umakyat naman. Kaya lang, wag mo munang i-assume na buong buhay siya lilipad. Huwag mo munang isipin na ganun. So, pwede siya mag-breakouts, pero typical lang sa mga immediate resistances lang. Yun lang. Kasi nga, hindi naman sumabay dito eh. Hindi naman siya sumabay. So, hindi siya totally matatawag na parang breakout siya, pero panandali ang breakout lang. Panandalian. Diba? Hindi naman panandalian to kasi kung 4 hours candle to, this is around 16 hours din. Pero, may mga iniisip kasi yung trader na kapag nagbutas ng ganito, ang gusto nilang TP yung malalayo na. Hindi ganon guys. So, dapat match yung dalawa. Pag nagbutas siya ng trendline, dapat nagmamachi-machi din dito sa RSI 50. Dapat butas. So, same scenario na nangyari to kay Doge. Di ba? Ngayita natin yung market. Alam natin, di ba? Kahit sino mga coin, i-wrap mo, alam natin. So, saan ba nangyari yun? Like this one, tinan mo to. Meron siyang trend line dito. This one, trend line siya. Binutas niya tong price. Binutas niya yung RSI 50. Umakyat talaga. Di ba? Umakyat. Di ba? Mas matakas yung tinaas niya. Yun yung Hello, coin. Sir. Doge. Ano po, maganda i-partner dyan, sir? Ano yung partner? Mga divergence, tas MACD cross? Ganun. RSI and MACD. Siyempre, yung kuha na mo muna ng Apex. Kuha na mo muna siya ng Apex. Yan. Ang gusto natin malaman dito yung pagbasag. Paano masasabing legit? Ito yung legit. Bumasag siya ng yellow trend line. Binasag niya rin yung RSI 50. So, yan yung magandang break. Goods yan. Merong buyer talaga na bago. That's why, ito, mapapansin nyo, medyo maliit lang pa sa paningin nyo yan. Pero since Doge ito, malaki yan. 22% yan. Malaki yan. Kala nyo lang maliit, pero malaki na yan. Yun yung pagbuga niya. Nakuha mo, guys? Nakuha nyo ba, guys? So, laging dapat parehas. Kasi ang pagbasag ng trend line, nangangahulugan to na merong buyer na bago. Pag sinabing bago, merong kunyari, ikaw, si Ralph Steve. Ano mo pangalan mo? Nagtanong ka? Ralph po. Ralph, diba? Diba, ikaw lang nagtitrade nito. Merong ibang pangalan na bumili. Bawa, si Kuya Marco, yan, si Kuya Jake, yan, may bagong tao na bumili rin. So, that's why tumaas yung volume, binasag yung RSI 50. Kasi, ang RSI 50 can serve as resistance also eh. Hindi lang siya nagiging resistance, sometimes nagiging support din yan. Pagka, yan, di ko tulad nito, di ba? Pumunta dito yung price, nag-bounce din yung price. Umakyat din. Nagiging support and resistance yung RSI 50. That's why, kung sakali naman bumabasag siya pababa, ibig sabihin lang nun, merong seller na pumasok. Bagong seller. So, katulad nito, kung titignan nyo itong trend line na to, ayan, binasag niya yung trend line, at the same time, binasag niya rin yung RSI 50, meaning, merong seller na pumasok. Bagong seller. Not seller lang Kasi pag sinabi niyong seller, yung dating mga nag-sell pa. Pero pag sinabi nating new seller, yung mga bagong pumasok na seller na right after babasag yung RSI 50, dun sila nag-trade. Dun pa lang sila pumasok. Yun yung mga yun yung mga tinatawag natin trend breakdown trader, yung mga breakdown trader, mga pumapasok lang sila kapag breakout na yung trend. So parang kami din, parang CMM strategy rin na pinapasok namin kapag nagko-confirm na yung price sa trend. Parang ganun din. Right? So yun yung tanong natin. Any question pa, guys? Okay na ba? Nasagot ko ba? Mentor, may follow-up lang po ako dyan. Yes po. Paano po pag halimbawa po lumampas na po ay naabot niya po yung 50. Sigurado na po bang aakyat yun o baka mamaya po kumbaga
55 lang, tapos biglang mag-pullback po, tapos Yun na mag-ano. sinasabi ko, guys. So, ang market, hindi ka pwedeng magbase lang sa indicator lang. Hindi yung ganon. So, syempre, ito, makikita nyo, finished product na kasi ito eh. Finished product na to eh. Kumbaga, pag in-explain ko sa inyo to, masasabi nyo talaga na nag-breaks talaga siya ng RSI 50. Pero, may ibang confluences pa yan bago yan pumunta dyan. So, hindi lang siya RSI 50 lang. Meron din. Kasi tama ka doon na di ko rin masasabing kung paano sigurado kasi walang kasiguraduhan talagang market. Market is unpredictable. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, uy, parang pag nagising ka ngayong araw, tulad nito, di ba? Nagbasag siya na RSI 50 dito. Dito, yan, bumasag to. Ibig sabihin, short mo na ba yan kagad? Hindi. You need to find yung mga resistances at support. Yun yung kailangan i-practice. Siyempre, meron din yung reason kung bakit umakyat. Meron tong reason. Hanapin natin yung reason. Pwedeng, ito, ano ba yung sinabi ko na reason dati sa kung kayo ay mga avid na nagte-trading clinic na, ano yung mga reason? Dati sabi ko, paano nagbe-breakout ang isang coin? Anong mga reason yun? Paano lilipad? Sige nga. Actually, nasabi ko na yun sa ibang session. Good volume. Volume, ano pa? Other confluences po, mentor. Yeah, ano pa? Reversal pattern po. Oh, yeah. May right hand, may left hand, may right hand. Reversal pattern, right hand. Oh, pero yung pwede siyang merong Sir, ano reversal po yung pattern. niya, sir? Bread and butter. Ito, di ba? Bread and butter. Wala akong bread and butter quiz. Kasi as a mentor, pwede naman nating i-trade lahat. No? Depende kung ano maibigay sa atin, quiz. Depende. Pero intraday trader ako. Okay, intraday trader. So, meaning kapag ito, meron siyang confluence dito na meron siyang inverse head and shoulder. Ayan, pwede niyang basagin yung RSI 50. Mataas talaga. Pero pag wala, pwedeng fake nga yung mangyari doon. Hanap nga tayo ng fake. Try natin humanap ng mga fake na breakout. This one, pwedeng ito. Kunyari ito, gawa ka ng trend line dito. Nag-breakout siya, pero wala naman siyang reversal pattern na pinakita. Ayun, pwede siyang bumaba dyan. Kaya nga, yun nga, bumaba siya. So, may mga ganun. That's why, kailangan i-train mo rin yung sarili mo na maghanap ng mga support and resistance. Hindi lang siya basta na pag may nakita kang right hand, all goods na kagad ilong, hindi. Kapag may nakita kang reversal pattern, all goods na kagad i-trade pa long and short, hindi. So, syempre, kapag maghahanap ka ng mga reversal pattern, dapat yung price nasa support. Yan, nasa support muna siya. Then, saka maghanap ng reversal pattern. Pero kung wala pa yung price sa support, wag mo munang ilong. Huwag ka munang mag-trade. So, minsan may makikita ka rito mga setup, mga right hand. Huwag mo muna i-trade. Ngayon, paano nyo ba malalaman na valid yung support? So, ganito yung ginagawa ko, guys. Para malaman ko na yung, kunyari ito, di ba? Support. Bakit support to? Kasi previous support, lagyan mo ng line, support na yun, automatic. Paano malalaman na ang support na nilagay ko ay valid? So, sa tulong din ng RSI. So, syempre, kapag meron kang nilagay na support, guys, nilagyan nyo siya ng support, kapag yung price, dumapo na dun sa nakita mo na support, dapat yung RSI nasa oversold na rin. Ganun siya. So, meaning, yung support na yan, valid talaga yan. Kasi nag-oversold yung RSI dyan eh. So, meaning, talagang yan ay valid na support. Sa resistance, ganun din. Kunyari, ito. Dito, may resistance tayo dito. Itong part na to. Paano natin masasabi na itong resistance na to ay valid resistance? Siyempre, kapag pumunta na dun yung price, ito, pumunta na siya doon. Ibig sabihin lang yan, dapat ito ay makikita natin yung RSI ay nasa overbought. Di ba?
nasa overbought. Para masabi mo na legit talaga tong resistance na to. Example, hindi pa to dumadapo dito, wala pa to. At ito pa lang yung nakikita mo na resistance, di ba? Nakita nyo, di ba? Yung price, dumapo na dun sa resistance dito. Medyo overbought na rin pala, pero hindi pa siya, nasa 60 plus pa lang siya. So, pwede pa talaga siya umakyat. Ngayon, talagang pag lumabas na dyan sa RSI 70, although ang RSI 70 kasi, indication na yun ng overbought eh. So, pwedeng TP ka na nga dito eh. Huwag mo nang paabutin yan dito. Kasi ito, pagdating dito, itong level na to, dumapo na rin yung RSI na purple line dun sa overbought. So, meaning, valid na resistance na talaga to. So, kung meron mang sumobra dyan, so wala ka nang pakialam dyan. Kasi, minsan bonus na lang yan eh. No? Hindi naman lahat ng price sumasobra dyan. So, mas maganda kapag para masabi mong legit tong resistance, dapat overbought yung RSI. Yeah, overbought. Then, doon ka na maghahanap ng mga reversal pattern. Sige, kasi siyempre alam mo na valid na resistance yan. So, yung price dapat mag-short na. Pero hindi ka agad mag-short yung price doon. Huwag mo munang pangunahan yung market. So, kailangan mo makakita ng mga, yun nga, mga double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder. Mga ganon. So, huwag mo nang pangunahan. Kasi ang trader na baguhan, ganito ginagawa, no? Ganito yung ginagawa. Example, ito yung price. Mga baba. Meron trend line. Ito ako, sinasabi ko to because ako ito, before. Yung bago ako. So, ganito ginagawa niya. Kunyari, nakita ko yung price ay umaangat. Ano na ang ginagawa ng trader dito kapag nakita niya umaangat? Sige, halita kayo dyan. Lolong. Lolong? Tama? Ano pa? Ano pa yung nakikita nyo? Ano pa yung ginagawa nyo pag nakita nyo umaangat? Magpa-panic buying. Panic buying? Yes. Napopomo. Pomo. Ano pa? Tasan yung leverage. Halimbawa, hindi, bukod to. Leverage, ano pa? Yung ganito, yung ganito. Ayan. Nakita nyo yan. Ano yung mga katagang sinasabi nyo? Tataas pa yan. Tataas pa yan. Very good. Ito yung sinasabi ko dati kapag ganito. Ang sinasabi ko rito, ang sarap niyang I-short. i-short. Masarap i-short siya kasi haba na, di ba? Kasi makikita mo, overbought na. Pag nakita mo yung RSI, overbought na. Sarap niya i-short. Sino short natin ngayon? Pinangungunahan natin yung market. Di ba? Pinapangunahan natin. Yung iba, ang ginagawa, kapag mayroong nakitang resistance na ganito, pag may nakita silang resistance na ganito, ito yung ginagawa ng iba. Andito pa lang yung price ha. Ang ginagawa na ng iba, naglalagay na agad ng support, ng shorting dyan. Na agad. Gusto na agad nilang ganito na, di ba? Meron ba sa inyong ganito? Meron po. Baga, putek, paano mag-short yan? Hindi pa nga dumaabot dun eh. Kung alam mo magpupunta siya dyan, bakit hindi mo muna ilong? Ba't isa-short mo agad? Di ba? Inaabangan na ng short. Kaya lang, ang problema lang doon, hindi siya nag-short. Pag dumating na doon yung price, sobra pa. Masobra pa. Kaso, ang trader, naka-mindset na yung short. Kasi nga, resistance yun eh. Ganun na naman ang mangyayari doon. So, katulad ng lesson natin last week, anong gagawin mo? Pag ganyan, na SL ka, anong gagawin mo? Trade ulit. Short ulit. Di ba? Short ulit. Di ba? Short. Hanggang maging ano ka na, maubos na yung short mo. Hanggang naubos ng laman, short. Di ba? Bago mag-short yan, kailangan may mga reversal pattern niya. Like double top, or head and shoulder. Dapat may ganun. Huwag mo munang pangunahan yung market. Di ba? Hindi ka babae. Lalaki ka. Hindi ka laging tama. Okay? Tanda mo yun. Hugot yun, man. Minsan kasi mataas ang ego natin.
mataas yung pride Hindi rin natin patama mo, as a coach. trader na pinaninindigan talaga natin mag-short siya because merong resistance. That's correct naman. It can short kasi bigyan natin ng sample. May mga ito, katulad nito, this one, ito may resistance, tama? Sample, di pa ito nangyayari guys ito. Sample, itong pangyayari na to ay wala pa. May resistance, tama? Ano bang ginagawa ng again, sinasabi ng ibang trader, sinashort na kagad nila. Tama? Sinashort na kagad. Well, kung sa totoo lang, nag-short naman to. Kaya lang, hindi siya pang maliit na time frame. Nag-short yan. Nagabilugan natin. Nag-short to guys, nag-short to. Pero, minimal na short lang. Tingnan nyo ito, binilugan ko. Nag-short yan. Posibleng hindi yan nag-short kasi may resistance dyan eh. Ano ba yun? Pambira. Ayan, nag-short yan. Ayun, nakita nyo yan? Nag-short yan. Ayan nag-short din yan. Kasi nga may resistance doon. Obvious mag-short talaga yun. May resistance eh. Pero, tignan nyo lang yung duration niya. Mabilisan lang, di ba? Hindi siya pang matagalan. Kasi ang ginagawa ng iba, kapag kumagat na yung short dito, di ba di ba ito yung nilagay natin horizontal, itong white na to. Ginagawa kasi ng iba, kapag na-hit yung shorting nila, ang gusto nilang TP yung mahaba na. Mahaba ng TP. As high leverage pa yung ginagamit. Tapos, kapag nangyari, ang kaya dito pa lang yung price, pinopost na kagad ng pinopost nyo yan sa inyong mga group. Lagi yung tatandaan kapag yung price ay, kung ang trade nyo ay pinopost nyo na, it's a sign na i-close mo na. Okay? Sulat natin kapag ang trade mo ay pinopost mo na, it's a sign na i-close mo na. Yan. Pinopost mo na eh. Kasi merong trading karma. Alam nyo ba yung trading karma, guys? Sino nakarinig nun? Trading karma. Sige. Ang nababaliktad, mentor. Nauusok. Nababalis nito. Ito yung trading karma. Merong trading karma, guys. Which is legit to. Ayan. Basahin nyo. Trading Karma 101. As soon as you want to take a screenshot of your PNL, celebrate mo online, it's a sign to exit your position. Ayan. Diba? Pinapost mo ni. So, ano na yan? Kumbaga, parang nagyayabang ka na. Karma na yun, diba? Kasi if you celebrate your profits when everyone else is hurting, karma will get to you. Diba? Kaya the moment na pinost mo yan, dapat, tandaan mo, kapag yun ay sinare mo na online, dapat, naka-close position ka na. Kasi, asahan mo, mga ilang minuto lang, oras, babalik yan sa pagiging 0%. Meron ba sa inyo nangyaring ganon? Pinost niya kagad yung profits niya, hindi siya nag-take profit. Mas maya-maya lang, biglang negative na agad yung post, yung position niya. Meron bang ganon sa inyo? Nangyari na ba yan? Noon, mentor. Nangyari na. So, chase, kasi, timo, ito yung chasing grief than chasing cloud. Minsan kasi yung ginagawa natin, cloud chasing lang talaga eh. Yung parang, pabida lang talaga tayo. Pagka nag-post ka na ng PNL, make sure na close na yung position mo. Kasi pag hindi mo yan kinlose, talagang ganyan mangyayari. Pwedeng makarma ka talaga dyan. Makarma ka. So, it's a sign na dapat mo na i-close yun. Malinaw guys, malinaw. Pero yan, mag-ano ba agad yan? Bababa agad yan? Hindi, di ba? Hindi man siya bumaba. Bakit hindi siya bumaba? Mentor Mike, wala pa namang reversal pattern. Kailan siya bumaba? Nung nagkaroon ng reversal pattern, yung nagkaroon ng double top. So, hindi nagkaroon ng neckline. Dito, dun siya bumaba.
O, doon mo siya i-short kapag mayroon ng signal ng pag-short. Pero kung walang signal ng pag-short, wala pa siyang mga reversal pattern, huwag ka munang mga has na mag-short. Kasi hindi pa yun mangyayari. Ikaw pa lang may gusto noon. Sarili mo pa lang yun. Mag-isa ka pa lang na may gusto mag-short siya. Yung ibang tao, ayaw pa nilang mag-short. Di ba? Kuha nyo guys. Malinaw ba? Malinaw? Yes po, mentor. Alright. So, yun. Yun yung ating sagot doon. Okay. Next question tayo guys. Sino pa? Next question. Meron pa ba? Wala na? Mentor, follow up po sa RSI po. May pansin ko lang po, mentors, yung iba po, ang gamit nila is RSI, ang length po is 14 po. 14. Sa Discord po, yung charting nila po. Yan din tanong ko, guys. Ay, sir. RSI 30 Okay lang mas ba yung magandang ano? gamitin. 30 or 50? 50 RSI? Hindi, RSI 30. 30 ginagamit ko. Mas Yung ano siya, king no? ako po. Mas accurate. Hindi naman accurate. Accurate din naman yung 14. Mas maganda lang, mas mahaba yung length niya. 30 days kasi yan eh. Mas okay So, siya. bali po, mentor, anong time frame po maganda gamitin yung RSI 14 po, mentor? Hindi ako gumagamit ng RSI 14 quiz. I see. Sige po. Pansin ko lang po kasi, mentor, sa charting po sa may Discord po. Sa GMMG po. Kasi, sinang nag-chart ng RSI 14? Nakikita ko lang po mga post po sa charting po, mentor. May sano ba yun? May mga RSI 14 po yung settings niya. Okay. Hindi siya nag-chart. Kumbaga, nagpasa lang siya ng chart na RSI 14. It can confuse you, no? Pagka ganun. Pinakamaganda kasi ako kahit lower time frame, RSI 30 pa rin yung gamit ko. Kasi siguro bigyan ko kayo ng sample dito. Pick-aram tayo dito. Tulad nito. Gawin natin tong sample. Ito. Pag ginawa ko tong RSI 30, ay 14 I mean, mag-oversold na to dito. Di ba? Di ba? Oversold na. Pero, sabi ko nga, di ba, pagka mayroong resistance, pwede na siyang TP na pag nag-overbought na. Di ba? Pero pag RSI 30, hindi pa talaga eh. Pero pwede ka na mag-TP doon. Pwede na kayo mag-TP doon. Yan. Pwede na. Kasi nga, resistance na to. Ngayon, hindi mo naman to titignan sa 1 hour, sa 4 hours. Pwede yan sa 1 hour. Kasi itong level na to, nag-overbought na yung price dyan. Diba? Yan, overbought na. Pagka in-RSI 14 mo to, tanggala yan. Baka super overbought na to. Kaya check natin. Ito, super. Andun na rin. Parehas lang din naman sila ng level ko. Diba? And pagdating dito sa price, nag-RSI ano na rin. Diba? Kasi dito mo, pagka tignan mo to, pwedeng nag-overbought na siya. Dito. Diba? Kaya ano nang gagawin mo dyan pag overbought na yung RSI? Short na, di ba? Hindi naman siya nag-short eh. Kasi nga, I see po. maliit na RSI lang yung ginamit natin, 14 days. That's why mas maganda gumamit ng RSI 30. Mas maganda yung binibigay niya. Pero pwede mong gamitin yung RSI 14 din. Kasi nga, kanya-kanya namang taste yan. Pero I suggest gamit ka ng RSI 30. Especially kapag ang reason kasi bakit hindi na dati gumagamit ako niyan. Ang reason kasi kung bakit hindi na ako gumamit ng RSI 14. Kasi ang RSI 14 kasi ginagamit siya sa 5 minutes below. Yun talaga yung pinaka-use nung RSI 14. Ang problema, minsan, di ba, kunyari, daily ako. Daily. Siyempre, bababa akong 5 minutes. Ibig sabihin, pagbaba ko ng 5 minutes, babaguhin ko na naman to. Ang dami kong ginagawa sa mundo. So, nag-stick na lang ako sa RSI 30 para wala nang bago-bago. Kasi bakit?
Hindi naman talaga RSI ang basihan para ikaw ay mag-trade Ang RSI kasi confirmation lang siya. Yung not RSI lang indicator is just a confirmation lang. Ang masusunod pa rin yung price. Yung price pa rin. Example, kunyari may nakita kang resistance, confirm mo kung legit na resistance 'yon. So, kung overbought na yung price doon, yung RSI, di kung legit na resistance 'yon. Diba? Kapag nasa support, confirm mo kung legit ba yung support na yun. Kung nag-overbought ba dun yung mga time, yung price. Kung nag-oversold, oversold. Kapag nag-oversold na dun, legit na support. Ganun siya. Kumbaga, in a magical way, sige, lagay natin ang salitang magical, magical way. In magical way, no? Sige. Halimbawa, parang parang panghuhula lang yan Hanap tayo ng hindi naman panghuhula. Ito, ganito. Halimbawa, ito, wala pa to sa mundo, di ba? Ito yung magiging resistance ko, di ba? O di ito, nakita ko, nandun na siya sa resistance, So, anong dapat iniisip mo diyan pag nasa resistance na siya? Anong dapat iniisip mo? Yung RSI if bago mo buksan yung RSI, dapat paano mo matitrain yung sarili mo na isang magaling na trader? Dapat, you can predict. So, meaning, hindi lang predict, talagang, para malaman mo na isang malupit ka, magiging malupit ka na ibig sabihin, bago mo tignan yung RSI, dapat, bago mo buklatin yung RSI, dapat, alam mo dapat na kung ano dapat ang gusto mong makita kay RSI. Dapat ganon. Ulitin ko bago nyo buksan yung RSI, dapat alam mo na dapat kung ano ang dapat mo sa kanya makita. Hindi yung titignan mo muna siya tapos alamin mo kung anong mangyayari. Mali yun. Kasi nga, confirmation si RSI. Second lang siya sa price. Kung tayo nakakita dito ng resistance, dapat isipin ko dito, dapat RSI overbought na. Diba? Ganun dapat. Yun. Diba? Overbought. Tama, di ba? So, ibig sabihin, kapag ano naisip mo, malupit ka na. Kasi, nakatago pa yung RSI, alam mo, overbought na. Di ba? Nakatago pa siya, hindi mo pa nga nakikita Di ba? Kita mo na ba yun? Hindi pa. Or, kunyari, kapag nandito na yung price, dapat ang makikita mo dito, overbought na yung RSI, or dapat, ito ay merong bearish divergence na. Dapat, yung RSI ko, hindi na rin pantay. Dapat gano'n, di ba? Gano'n nakita mo, di ba? Gano'n din. Pati RSI MACD. So, dun pa lang, matitrain mo na yung sarili mo na para maging at least somehow na maging malupit ka na trader. Kasi, inuhuli mo yung RSI. Pinangko-confirm mo lang yung RSI. Di ba? Pinangko-confirm mo lang siya. Hindi siya talaga yung ginagawa mong pang-frontliner. Dahil ang pang-frontliner lagi, price, not the RSI, not the indicator, not the MACD. Diba? Naging ganun. Nakuha nyo, guys? Nakuha nyo? Yes po, mentor. Gets Yes na gets po. po. Thank you po. So, confirmation lang siya. Hindi siya yung initial. Linaw? Sige, last question tayo, guys. Men, may Sir, question ano ako, naman, men. Ano yan? Paano naman mga tips sa divergence? May video na ako ganyan, quiz. Panoorin mo na yun. Men, may question ako, men. Kaya lang, pakita ko lang kuya yung video. Meron na anong quiz pa. Punta ka lang sa YouTube, hanapin mo to. Mastery of Bullish and Bearish Divergence. Nandun na siya. So, hindi na tips ang makukuha mo dyan. Full, na yan. Full tutorial na yan. Ang tanong doon, napanood mo na ba? Sino nagtanong nung kanina? Panood mo na ba? Hindi pa. Sige, sino may tanong na next? Men, tatanong po, Yes po. ano po, yung meron po ba tayong advisable na araw tsaka oras na maganda po mag-trade? Wala ako Kasi tingnan mo paano kung sabihin ko sa yung pinakamagandang oras ay 10 a.m. Ang tanong, nasan ka nun? 10 a.m. nasan ka?
nakamute ka. May trabaho po ako, men, pagka Oh. mga ganong oras. So, ibig sabihin, hindi ka na makaka-trade. Kasi kung araw-araw trabaho mo, wala nang oras na maganda para sa'yo. Tama? Okay. Tama po, men. Tama po. Kasi sa trabaho ko, alangan namang mag-trade ka during your work. Di ba? Maka-trade ka nga, kaso masisisante ka naman. Tatanggal na nga ng trabaho pag nahuli ka. So, ibig sabihin, walang time na magandang mag-trade. Lahat ng time maganda, depende na lang sa availability mo. So, in short, hindi dapat ikaw yung mag-a-adjust doon sa time ng trading. Dapat yung trading ang mag-a-adjust sa'yo. Kung ang time mo na maluwag ka, anong oras maluwag ka? Sa gabi po. Anong oras yun? Mga ganitong oras po kaya pagtapos po ng natin, trading clinic po. Pwede po. Di doon ka mag-trade. Yun yung maluwag sa'yo eh. Diba? Kasi kahit ipilit ko, kahit sabihin ko, pinakamaganda sa mundong oras ay alas 10 ng umaga, hindi ka nga makakapag-trade nun eh. May pasok ka. Mamimiss mo yun. Anong gagawin mo? Absent ka. Para makapag-trade. Paano natalo ka? Di double loss ka. Wala ka lang ang sweldo, talo ka pa sa trade. Double loss. Diba? Kaya dapat ang trading ang mag-a-adjust sa'yo. Not ikaw ang mag-a-adjust sa trading. Pag sinabi siya mag-a-adjust, kung ano yung available ka, doon ka hahanap ng setup. Kung anong merong available doon. That's why, si Mentor Mind, hindi talaga ako nagbe-bread and butter. Kasi kung ano lang maabutan ko, yun yung pwede kong i-trade. Kasi, pwede kayo mag-bread and butter, pero ito yung sasabihin ko sa inyo, guys, no? Kapag ikaw ay full-time trader na, kasi kaya nga sinabing full-time, eh. Ano ba para sa inyo? Ano ba sabihin ng full-time? Yun na po yung ginagawa sa buhay niya. Wala na pong trabahong diba? iba. Meaning, you can do scalping, you can do intraday, you can do swing trade, you can do day trade. Kasi nga, source of income mo na yon. Ngayon, kapag sinabi mo sa sarili mo na, ang gusto ko lang, scalping. So, pwede yun. Pwede kang maging part-time ka muna. Kasi nga, pag sinabing full-time, dapat any kind of trade, pwede mong pasukin. Diba? Any kind, any setup, pwede mong pasukin. Kilala mo yung market. Paano kung sa loob ng isang linggo, hindi ka binigyan ng intraday na setup? Paano ka? Sa source of income mo yung trading. Anong gagawin mo? Walang intraday. Puro scalp lang. May ganun may ganung klaseng market O paano? Hindi ka na magte-trade, wala ka ng pera. O paano kung sa isang linggo walang pinakitang scalping na na trade? O paano? Pero malabo mangyari yun Sinasabi ko lang, paano kung ganun nangyari? Worst case scenario. Hindi ka na rin makakapag-trade kasi hindi ka naman marunong mag-scalp. Di ba? Full-time trader ka, dapat lahat ng setup, babanatan mo. Pero hindi ibig sabihin na oras-oras ka magte-trade. Yun nga, sabi ko nga sa'yo, dapat kung ano yung available na oras mo, dun ka magpo-focus. Okay? Tama, men. Tama. Alright. Sige. Okay. Last Okay po, question. men. Salamat, men. Last question, guys. Last question. Tanong po. Yes, Mentor sir. Mike. Ay, yung mayroon po kasing sa candle po ng one day is, di ba candle bias po tayo kung green, ang i-trade po natin long. Paano po kung sa 1 hour is nagkaroon na po siya ng reversal pattern ng double top. Tapos mayroon na rin pong yung left hand. Susundin mo yan, Kuy. Pwede po ba kayang doon mag-short doon? Oo. Ganito yan Hindi natin kasi pwedeng basihan yung magkaibang company yung daily at 1 hour.
So, ang kasama ng daily, kapag daily ka tumitingin, dapat 4 hours. Ngayon, kung ganun nga nangyari, daily mo ay green, tapos may nakita ka sa 1 hour na left hand, siguro bigyan kita ng sample. Try ko lang to kung tama to. Ito. Yan, ito ng sample. BCH. Ayan, BCH, di ba? Tignan mo to, ha. Anong color ng candle ang nakikita mo dito? Kasi hindi nyo kasi kailangan maging color candle trader, eh. Anong color ng candle yan, guys? Green po. Ha? Green. Green po sa daily. So, anong dapat iti-trade mo dyan? Long. Sige. Long. Ito ako ang sample. Paano kung ganito yung nangyari? Paano kung ganito? Diba ito yun? No? Paano kung ganito? Merong nakakita ka ng ganito. May left hand siya. May bearish divergence siya dyan. Ito yun, ha. Ito yung kinulayan natin, ha. Oh. Paano yan? Ano magagawin mo dyan? Ano tawag natin dito? Left hand po. Oh, paano mo isipin yan? Ang sira ng ulo mo. Opo. Anong gagawin mo dyan? Sige nga, ikaw, tatanungin kita, anong gagawin mo dyan? Pagka nasa mentor, makita ko nasa key level na at meron na pong reversal pa nga. Indication ng reversal. Paghintay pa akong karoon ng tails bidding. Yun, Sure very po. good yun. Pero hindi lahat ng trader ganun iniisip. Yeah, ito, short nyo to, pero counter trend ka. Umakit siya. Diba? Umakit pa siya. Diba? So, ibig sabihin, katulad ng sinasabi ko nung diniscuss natin yung bearish divergence, hindi porket may nakita kang bearish divergence dyan or left hand, talagang bababa na yan. So, kailangan mo alamin yung nangyayari pa rin sa higher time frame. Kailangan mo pa rin. Kasi, di ba? Left hand na yun. Ano gagawin mo pag may left hand na? Di ba? Dapat yan, bumababa na. Bakit ganun, mentor mo? Umakit pa. Ba't ganun? Ano ba to? Lokohan ba to? Di ba? Iniiskan mo ba kami? Na tinuturuan mo kami ng ganun? Ay, ganun. Ano talaga? May ganun. May reason yan kung bakit ganun. Pwedeng kasi nag-left hand siya pero wala naman siyang reversal pattern. Akit pa talaga. Diba? That's why umakit pa. Nandun na. May resistance doon. Diba? Dahil sa FA rin, sir. Ay, mentor. Pwede rin siguro. FA. Pwedeng ganun. Paano kung walang FA? Paano ka magti-trade, diba? Mentor, pwede din po siguro yung RSI hindi pa nakatawid sa RSI 50 pababa. Kaya umakyat siya. Pati yung MACD. Pa-cross Pwede. pa rin. Oo, pwedeng ganon. Tama rin yun. Good point. Good point din yun. Kumbaga, instead na i-short mo na to, ilong mo na lang. Yan ang trip mo. Kasi para kasama ka dun sa trend. Kumbaga, you're riding the trend, hindi yung kina-counter trend mo. Kasi it's a matter of decision making. Pag sinabing it's a matter of decision making, ano bang susundin ng puso mo? Yung counter trend ka or pro trend ka? Di ba? Pag counter trend ka, risky yan. Pagka pro trend ka, hindi risky. Di ba? Nakuha niyo yung point ko. So, always check mo yung bigger picture kung anong ginagawa niya. Kasi kung alam mo yung nangyayari sa bigger picture, hindi ka matitempt na mag-short dyan. Hindi ka matitempt dyan. Instead na i-short mo yan, ilulong mo yan or mag-aantay ka ng bounce. Kasi nga alam mo sa sarili mo na counter trend yung ginagawa mo. Okay? Alright? Hindi na, guys? Okay, last question na yun. Maraming salamat. Kaya lang, bago ko iwan, mag-ano mo na yung outro. Marami ba kayo natutunan dito sa trading clinic natin ngayong gabi? Marami po. Marami. Yes po, mentor. Sobrang dami. Okay po, mentor.
Okay, sige, outro lang Opo, tayo. opo. By the way, yung trading clinic natin ulit, ginagawa natin yan gabi-gabi. 8 p.m. to 9 p.m. yan. No? May mga nag-left na, no? Grabe naman yung mga nag-left. Okay, so si Mentor Mike ay nag-offer din kami ng mga courses. No? Meron tayong beginner course, intermediate course, and one-on-one mentoring. So, yun nga pala guys, maiba ako. Pinakamaganda kasi namin course is yung premium package. Kasi itong premium package ay meron tong kasamang one-on-one mentoring. Right now, naka-promo siya. No? Instead na 7,500 na lang, is 6,500 na lang siya. So, meron siyang less na 1K. If magamit nyo yung ModMic na coupon code, kasi pagka nag-login kayo dyan, may coupon code na ModMic dyan. Kapag nailagay niyo yan, makakatanggap pa kayo ng freebies, no? Ano na lang siya, libreng freebies na lang din siya. So, yun. Pero again, sabi ko nga, kung meron lang kayong budget, pero kung wala, okay lang. Bugbugin niyo na lang ako sa trading clinic hanggang matuto kayo. Itong sinasabi ko na to, ay opportunity lang to para lang dun sa mga nag-iisip na or nagbabalak na makapag-enroll. No? Kasi nga, meron nga kaming course. Pero kahit kami ay merong course, syempre si Mentor Mike, nag-extend pa rin ng malasakit sa mga traders. Kaya ibig sabihin, kahit wala ka pang budget, zero budget ka pa lang. So, ganito lang naman yan eh. Kapag wala kang budget, daanin mo sa sipag. Pag sinabing daanin mo sipag, sipagan mo mag-aral. Attend ka ng mga trading clinic para mapamiliarize ka sa mga crypto trading, diba? Sa mga pag-aaral. Ngayon, kung sakali may budget ka na at naramdaman mo na, uy, mukhang okay na, gusto ko na mag-enroll, edi, tsaka mag-enroll. Pero hindi kita ipupush na mag-enroll. Ito, very rare ko lang ginagawa to. Ngayon, sinasabi ko lang ngayon kasi nga, meron promo. Baka lang gusto nyo i-grab. Pero kung wala pa kayong budget, hindi mo muna. Trading clinic muna tayo forever. No? Monday to Friday tayo. Tapos invite ko na rin kayo guys sa aming trading body group, no. Sa trading body group, meron kaming exclusive na charting, yan. Advanced trading module, yan. Revalida. Kuya Joel, i-verify mo na yung BingX para ikaw ay makasali na. Ngayon, para maka-join sa trading body namin, you need to register lang naman sa BingX Trade, sa BingX referral namin. Para maka-join kayo. Ngayon, para malaman nyo kung ano yung ginagawa namin sa trading bodies, papakita ko lang sa inyo yung Discord ko. Sa aming trading bodies kasi, meron kaming charting gabi-gabi. Yan, makikita nyo dito. Gabi-gabi, dito sa left side na yan, meron ditong mga, yan, may nagcha-chart dito, may nagcha-chart dito. Haba. Andito yata sila sa Apprentice 2.0. Nandito sila. Makita nyo dito sa left side, ganyan po kabuhay yung ating community yung binuo. May nagcha-chart dyan. May nagcha-chart, magkukwentuhan. So, andito silang lahat. So, meaning, kapag nag-join kayo ng trading bodies, you have 8 chance na maka-join din sa aming live session. Hindi lang siya, pag sinabing ito ay charting, hindi lang siya live session hindi lang siya charting, sila ay meron ding mga ano dito guys, mga entry. Try natin, bisitahin natin itong mga dito. Meron silang mga entry. Wala pa. May isip pa yung mga yan. So, yung iba, wala pa. Yung iba, basta meron dyan. Sabay-sabay kasi nagtitrade yung iba dyan. Sabay-sabay. Sabay-sabay silang nagtitrade. Baga, merong chance na sila ay talagang sabay-sabay nagtitrade. Wala. So, hindi pa sila, wala pa kayo nakikita sabay-sabay nagtitrade. Meron din akong trading bodies na mentis lang. Ito yun sila. Pag sinabing mentis lang, lahat ng naging mentee ni Mentor Mike from 2024, pinagsama-sama natin doon. Kasi yung turo ko, para yung napapractice niya yung tinuturo ko. Yung pinapractice niya. So, yun. Maraming salamat sa inyong pag-attend, guys. Maraming salamat. Sana makita namin kayo sa trading bodies and sana pwede nyo makonsider itong course na to. So, mga gusto akong i-message, PM nyo lang po ako sa Facebook account ko. Yung link ng aking Facebook account ay ilalagay ko sa comment section ng video na ito. Alright? With that said, maraming salamat, guys. Thank you.